sa may naghahangat. Lagi tayong pasalamat kay Isa ng Kaniyang anak. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila, ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. May kwento akong 2 nakahihiyang kwento. Nakakahiyaman kaya sikreto lamang po ito, okay lang po ba? Huwag niyong ikukwento sa iba. Atin-atin lang to, ha? Promise? Promise? Ayan. Nung Martes po ay kasama ko yung ilang mga empleyado sa ating simbahan, ay naglaro po kami ng badminton. Ayan, naglaro po kami ng badminton. Medyo regular na kaming naglalaro ngayon. Pero nung Martes may nangyaring hindi ko pa nararanasan. Na habang naglalaro po kami, ay bigla na lamang po na wala ako sa balanse. Hindi ko nagawang habulin yung imbalance ko. At imagine niyo na lamang po, parang isang troso na bumaksak ng dire-diretsong gano'n. Bang! Ito po ay sa gitna ng court. Nagulat yung ating mga kasamang empleyado dahil hindi nila akalain na itong kisig kong ito, itong ganda ng katawan kong ito, ay para akong trosong bumagsak doon sa court. Pagbagsak ko, sa sobrang sakit po ng aking nararamdaman, hindi ako makagalaw. Hindi ako makatayo. Kaya sumugod sila sa akin. I think 5 of them, 5. Saka ako binuhat na ganoon. Sa bigat kong ito. Hindi ko alam ang sasabihin ko dahil talagang namamalipit ako sa sakit. Ang nasabi ko na lang, maraming salamat. Maraming salamat. Pangalawang kwento, kagabi lamang.
Nagmisa po ako sa Barangay 394, 393, doon po sa kabila po. Yan, Barangay Mass. Mga bandang alas 7 po ng gabi, pabalik na ako dito. Umakyat po kami ng footbridge, yan po. May picture ako dyan sa footbridge dyan nakita yung picture. Umakyat sa kabila, dala-dala ko yung consecrated host, yung mga hindi na ubos na consecrated host, dala-dala ko ganyan. Kakwentuhan ko si Kuya Boy. Yan. Nung nasa kalagitnaan na po ko nung pababa, na hagdan, hulaan niyo kung ano nangyari. Yung iba natatawa na, no? Akala ko isang step na lamang, yung pala dalawa pa. So ano po nangyari sa akin? Para akong troso na bumaksak na ganun sa hagdan. Siyempre, hawak ko si Jesus. Hindi ko na tinukod. Nakoy, napakasakit din naman po. This time, mas nakakahiya. Abay, nandito ko sa footbridge. Ang dami nakakita. Natutuwa naman po ako, yung nasa harapan ko, napatingin sa akin ganon, siguro nagulat din siya. Tapos narinig ko na lang yung asawa niya, tulungan mo, tulungan mo, tulungan mo. Ayan. Kaya si Brother Boy, at saka yung isang nasa harapan, ay binuhat ako at itinayo. Napakasakit po nung nararamdaman ko, ang nasabi ko na lamang, maraming salamat po. Ang ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa 10 ketongin na nakamta nila yung kagalingan na hinihiling nila sa Panginoon, ngunit sa 10 iyon, isa lang ang nagpasalamat. Isa lang ang nagbalik sa Panginoon para magpasalamat. Ito ay araw ng pasasalamat. Pwede po ba nating pasalamatan yung mga tao na minsan ay nagbangon sa atin, binuhat tayo mula sa ating pagkakadapa, binuhat tayo mula sa ating pagkakapilipit dahil sa sakit ng sugat ng buhay? Pwede bang pasalamatan natin ngayon? Ngayon din, sabihin natin, salamat, sabihin niyo pangalan. 1, 2, 3, go. Salamat. Pwede bang pasalamatan yung katabi ninyo? Maraming salamat sa iyo. Anyo sa iyo. Salamat. Ayan. Pagpapasalamat. No? Pagkilala na hindi natin kaya lahat. Mayroon tayong kahinaan. Ang pagpapasalamat ay pagkilala ng kahalagahan ng iba sa buhay natin. Kaya sabi nga nila, ang tao na kailanman hindi magpapasalamat ay taong punong-puno ng kanyang sarili. Punong-puno ng pride, ego. Di po ba minsan ganoon tayo? Ang hirap magpasalamat sa taong galit mo, sa taong ayaw mo, sa taong kinaiinisan mo. Bakit? Kasi ma-pride tayo. No? Ang tumulong pa sa iyo, yung kagalit mo. Ang hirap magpasalamat, di ba? Pero subukan mo magpasalamat, sigurado magkakabati kayo. Tama? Ang pagpapasalamat ay pagkilala na kailangan natin ng iba. Kailangan natin ang tutulong sa atin dahil wala kahit sino sa atin ang masasabing ako ang mayroon lahat. Pagpapasalamat. Kaya tayo po, mga kadeboto ng mahal na po ang Jesus sa Sareno, ano paborito nating awit? Ay, si Brother John pala yung kasama ko kahapon, hindi si Brother Boy. Anyway, ano yung lagi nating pasalamat? Anong paborito nating kanta? Walang hanggang pasasalamat. Yung iba po, namamanga, bakit ang dami-dami pumupunta sa Quiapo? Bakit napakadami? Pangkaraniwang araw, siya mang misa. Pag araw ng linggo, 13. Pag araw ng Biyernes, 15. Punong-puno. Lahat ba yan may mga hinihiling? Hindi po, sasagutin ko. Marami po dyan nagpapasalamat na. Amen?
Yun po yung aking natuklasan. Hanggat hindi ka mapupunta rito sa Quiapo, hindi mo mapapagtanto o makalalaman na ang dumudulog dito ay hindi lang yung parang may hinihiling, may iniinda, no? May dinadaing. Hindi. Nagulat din po ako dahil nung ilang buwan na ako nandito, nalaman ko, kaya pala. Ang pumupuno pala ng simbahan ng Quiapo ay yung mga taong nagpapasalamat. Amen? Sabihin po natin, maraming salamat po, mahal na poong Jesus Nazareno. Lakpakan po natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Maraming salamat po. Tanggapin niyo po ang aming pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa inyo. Amen? May ikalawang mukha ang pagpapasalamat. Iyan ay makukita po natin doon sa unang pagbasa. Itong pong unang pagbasa natin ay tungkol kay Naaman. Kanino nga? Si Naaman po ay isang commander. Commander ng isang kasundaluhan. Taga-ibang lugar po siya, hindi taga sa Israel. Kilalang kilala siya, makapangyarihan, mataas ang kanyang posisyon, iginagalang. Meron lang problema si Naaman. Ano yung problema ni Naaman? May ketong. May ketong. May sakit siya. At ang ketong noong unang panahon, napakahirap po. Umihiwalay ka, pinandidirihan ka, pinagtatabuyan ka. Wala siyang magawa, walang lunas, hanggang yung kanilang alipin na isang Israelita na kanilang nabihag dahil kalaban sila no? Nabihag na isang Israelita, isang batang babae, ang nagsabi sa kanya, pumunta kayo doon sa propeta sa Israel. Nandoon po ang magpapagaling sa inyo. Sino yon? Si Propeta Eliseo. Di po ba? So itong lalaking ito, yan, dala-dala yung kanyang kawal, yung mga kabayo, siyempre, general Dumating ngayon dun sa lugar ng Israel. Ang problema, hindi siya hinarap ni Eliseo. Talagang medyo nainis. Sandali, dapat may welcome party ako, wala bang tarpaulin dyan? Wala bang banda dyan? Ganun pa siya, no? Pero hindi siya hinarap ni Eliseo. Ano sabi ni Eliseo? Sa kanyang kasamahan, pakisabi diyan kay Naaman, lumublob siya dun sa ilog natin ng 7 beses. At gagaling siya. Ay, nalaman ni Eliseo, nang Naaman, ayoko. Ayaw niya akong harapin. Pumunta ako dito. Ang sabi ng mga kasamahan ni Naaman, sundin niyo na. Nandito na rin naman tayo. Sige na. So, nakumbinsi si Naaman. Pumunta doon sa ilog, nilublob niya ang kanyang sarili. 1, 2, 3, 4, 7. Pag-aho na ganon, ano nakita nila? Baby face. Ang kinis ng balat na parang isang sanggol. Ang laking sorpresa ni Naaman. Salamat! Salamat! At anong ginawa niya? Nagbigay siya ng regalo kay Eliseo. Ito, pasasalamat ko sa iyo. Tinanggap ba ni Eliseo, ni propeta? Hindi. Hindi. Ano kaya, bakit kaya hindi nagpasalamat si Eliseo doon sa binigay na regalo? Gustong sabihin ni Eliseo, ni propeta Eliseo kay Naaman, hindi nabibili ang biyaya ng Diyos. Hindi nabibili ang kabutihan ng Diyos. Yaan ay malayang ibinibigay sa iyo. Kahit ikaw pa ay isang dayuhan. Amen? Ito na ang sumunod at ito ang palagay ko pinaka-importante. At ito po ang isang mukha ng pagpapasalamat. Ano sabi ni Naaman? Pwes, kung hindi mo na naman ito tatanggapin, uuwi ako at mula ngayon,
Ang aking kikilalan din, ang aking sasambahin, ay ang Diyos ng Israel. Hindi na ako sasamba sa kahit ano paman, magbabago na ako. Ang aking Diyos na ay ang inyong Diyos. Amen? Sa makatuwid, ano yung ikalawang muka ng taong isang nagpapasalamat? Ang isang nagpapasalamat ay nagbabago. Handang alisin ang hindi maganda, handang pagbutihin ang sarili, handang ituwid ang buhay, handang magpatawad, handang magsimula muli mula sa isang wasak na ugnayan, handang makipagkasundo, handang magpakabuti. Amen? At palagay ko po, yun din ang sinasabi ng Panginoon sa atin, kagaya ng sinabi ni Eliseo. Hindi niyo mabibili ang kapangyarihan at himala na ibinibigay ko sa inyo, mga kadeboto. Ang nais ko, makita kayo na may mas mabuting mga buhay. Mas maayos na pamumuhay. Mas magandang ugnayan sa inyong kapwa. Amen? Dalawang mukha ng pagpapasalamat. Una, ang isang tao nagpapasalamat, kinikilala niya na hindi kaya niyang mag-isa, kailangan niya ang iba. Kailangang magtulungan. Pangalawa, ang tunay nagpapasalamat, handang magpakabuti, handang magbago, handang ayusin ang pamumuhay, ituwid ang ugnayan. Amen.